Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Filipino Olympians balik bansa na ngayong araw. Bagong schedule ng Heroes Parade, alamin. Aabot sa higit 200 katao, patay sa leptospirosis. Mga kaso ng sakit, sumipa pa. Department of Agriculture, tiniyak na bago at hindi expired vaccine ang gagamitin ng gobyerno laban sa ASF. Sa MBC TV correspondents, senior citizen, patay matapos bumangga sa puno ang minamanehong tricycle sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas muling nasungkit ang bronze sa CV League. At sa Showbiz Spotted, Kim Molina at Gerald Napoles engaged na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Magbabalik bansa na ang Filipino Olympians na nagbigay karangalan sa bansa sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Nakatakdang lumapag sa Villamor Air Base ang ating mga atleta mamayang gabi bago magtungo sa Palasyo ng Malacanang para sa isang awarding ceremony. Makibalita tayo kay Millie Borja. Makakatanggap ng Heroes Welcome ang mga Filipino Olympians sa Malacanang Palace sa kanilang pagbabalik sa bansa ngayong araw. Mula Paris, nakatakdang lumapag sa bansa mamayang alas 6 ng gabi ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, bronze medalist na si Neneste Petesio at Ira Villegas, kasama ang iba pang Olympians. Sasalubungin ang mga ito ng kani-kanilang pamilya sa Maharlika Presidential Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City. Pagkatapos nito, tutungo ang mga atleta sa Malacanang Palace para sa isang simple pero makahulugan umanong awarding ceremony na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa palasyo, gagawaran si Yulo ng Presidential Medal of Merit, habang Presidential Citation naman ang matatanggap ni Villegas at Petesio. Samantala, inanunsyo na rin na gaganapin bukas, Miyerkules, August 14, ang Heroes Parade na magsisimula sa Aliw Theater ng alas 3 ng hapon at matatapos sa Rizal Memorial Sports Complex. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, naghahanda na rin ang Philippine National Police o PNP para sa grand homecoming ng mga atletang nagrepresenta ng Pilipinas o sa Pilipinas sa katatapos lang na Paris Olympics. Ang plano ng kapulisan para sa inaabangang pagsalubong bukas, tinutukan ni Edniel Parosa. Edniel. Well, at Ms. Karen, posposa na ang paghahanda ng pambansang pulisya maging ng Metropolitan Manila Development Authority para sa homecoming ng mga atletang sumabak sa Paris Olympics. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, nakatoka sa security plan ng pagbabalik ng mga Manilarong Pinoy, our National Capital Regional Command. Tiniyak ni Fajardo na may sapat na tauhan ng PNP at NCRPO para magbigay seguridad partikular na sa isang sagawang parada bukas, Agosto 14. Napatid na mamayang alas 5 ng hapon, nakatakdang lumapag sa Villamor Air Base ang eroplanong sasakyan ng mga atletang didiretso naman sa isang reception sa Malacanang. Pero bukas alas 3:30 ng hapon, ipaparada 22 atletang pinangungunahan ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo mula sa Aliw Theater bago bumalik sa Rizal Memorial Sports Complex. Sabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, bukas ang programa at parada para sa publiko. Pero hindi umano ito inaasahang magdudulot ng pagsikip sa mga kalsada, lalo't stop and go traffic scheme lang naman ang ipatutupad. Nagpapakalat ng MMDA ng 300 tauhan kasama ng mga enforcer at mga maglilinis. Ang inaasahang confetti at iba pang kalat mula sa magiging seremonya
na idadaan maging sa hometown o sa pinaka-bahay, kalye, kung saan lumaki itong si Colayuno dito sa Adriatico, sa lungsod ng Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Kasabay ng patuloy na pagsipa ng mga kaso nito ngayong tag-ulan, umakyat na sa 224 na katawang namatay dahil sa leptospirosis. Depensa pa ng Department of Health o DOH, hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa tumitinding banta ng leptospirosis taliwa sa sinasabing communication issues laban sa kanilang panig. Narito ang report ni Giselle Ricafort. Pumalo na sa 224 katao ang pinatay ng leptospirosis simula entrada ng taon. Ayon sa Department of Health, sumipa rin sa 255 ang bagong kaso ng lepto. Mula July 21 hanggang August 3, mababa sa 217 kaso. Mula July 7 hanggang July 20 ng kasalukuyang taon. Mula Enero, kabuang 2,115 na ang naitalang kaso ng lepto. 23% namang mababa sa kaparehong period ng nakalipas na taon. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, hindi communication problem ang surge sa mga kaso ng lepto, kundi behavior problem ng mga Pinoy. Tatalakayin umano niya sa Education Department kung paano matuturuan ang mga bata na maling mag-swimming sa baha kapag umuulan. Makikipag-usap din ng kalihim sa Metropolitan Manila Development Authority para mapahusay ang solid waste management dahil basura ang pinamamahaya ng mga dagang salarin sa leptospirosis. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, irerekomenda naman ni Health Secretary Ted Herbosa sa mga lokal na pamahalaan na patawan ng parusa ang mga magsiswimming o maliligo sa baha sa panahon ng tagulan. Kasunod ito ng paglobo ng kaso ng leptospirosis sa bansa matapos ang malawakang pagbaha dahil sa habagat at bagyong Karina. Iginiit ni Herbosa na kaya naman na maiwasan ang leptospirosis kung walang lulusong sa baha. Kaugnay niyan, plano ng kalihim ng DOH na kausapin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at local government units na magpasa ng ordinansa na nagbabawal sa paglangoy, paliligo at pagbabad sa baha. Samantala, nakiisang kamara sa muling pagkundina sa China matapos malagay sa panganib ang eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Ito'y kasunod ng panibagong insidente ng dangerous maneuver mula sa dalawang Chinese fighters o fighter planes na nagpakawala rin ng flares sa flight path ng Philippine aircraft. Magbabalita si Milky Rigunan. Muling kinundina ng liderato ng Kamara ang China nang malagay na naman sa panganib ang eroplano ng Philippine Air Force habang nasa routine patrol sa Bajo de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Git ni House Speaker Martin Romualdez, walang legal na basehan ng China sa kanilang pag-angkin sa lugar matapos ipilit ng China na mayroon silang indisputable sovereignty sa Bajo de Masinloc at kalapit na karagatan. Ayon kay Romualdez, hindi mareresolba ng maayos ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa sa pamagitan ng aggression, harassment at pambubuli. Sang-ayon din anya ang Kamara sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado ng gobyerno ang Philippine Air Force na matapang na hinarap ang panganib dala ng China. Base sa report ng Armed Forces of the Philippines, nagsagawa ng mapanganib na maniobra ang dalawang Chinese fighters at nagpakawala ng mga flares sa daraanan ng eroplano ng Philippine Air Force na naglangay sa panganib sa sakay nitong mga crew. Ligtas namang nakabalik ang eroplano sa Clark Air Base sa lalawigan ng Pampanga. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Driver ng SUV na nag-counterflow sa EDSA busway hindi pa rin nakakasuhan, kinwestiyon sa Kamara. Tulungan ng gobyerno at pribadong sektor dapat paigtingin para sa mga atleta ayon sa isang senador.
Para sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas muling nasungkit ang bronze sa CV League. At sa Showbiz Spotted, Mon Confiado nagsampa ng reklamo sa NBI laban sa isang netizen na ginamit ang kanyang pangalan sa isang malisyosong post. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na bago't hindi expired na bakuna ang gagamitin ng gobyerno laban sa African Swine Fever o ASF. Ito ay sa pag-gitna ng mga pangamba na malapit nang mapanis ang idideploy na bakuna na pinaniniwala ang ipinadala sa bansa para sa vaccine trials noong 2023. Magbabalita si Val Gonzalez. Maingat at kailanman ay hindi bibili ang Department of Agriculture ng expired na gamot, partikular na ang bakuna laban sa African Swine Fever. Ito ang pagtitiyak ni DA Assistant Secretary at spokesperson Arnel Di Mesa kasunod ng inilutang na pangamba ng grupong Sinag na malapit na raw mag-expire ang mga stocks ng ASF vaccine na nasa kamay ng kumpanyang nagsusupply ng bakuna. Sa bulong balitaan sa tanggapan ng DA, iginiit ni Asik Di Mesa na hindi kinokonsidera ng pamahalaan na bilhin ng mga ito. Sagot ito ng DA sa pahayag ng Sinag na baka ang bilhin ng pamahalaan ay ang 150,000 doses ng ASF vaccine na unang ipinadala sa Pilipinas noong 2023 na laan para sa isinasagawang trial. Inaasahang sa araw ng Biyernes sa susunod na linggo ay darating na ang 10,000 doses na mga bagong ASF vaccine na galing sa ibang bansa. Sabi ni Di Mesa, ibibigay ng libre ang vaccine sa mga apektadong lugar, partikular na sa mga nasa red zones na mataas ang kaso ng ASF. Inaasahan din na sa huling quarter ng taon ay mabibili na ang kabuuan ng 600,000 doses na gagamitin para sa rollout ng malawakang pagbabakuna sa mga babuyan sa iba pang mga lugar sa bansa. Sa ngayon ay nagpapatupad na ng state of calamity sa buong probinsya ng Batangas dahil sa 8 bayan na may mga bagong kaso ng ASF. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kinuwestiyon naman sa Kamara ang tila mabagal na usad ng kaso kaugnay ng driver ng isang SUV na nahuling nag-counterflow sa EDSA busway. Makalipas kasi ang 2 linggo, hindi pa rin napapanagot sa batas ang 38 anyos na motorista na hinatid lang umano pabalik sa kanyang kondo matapos ang insidente. Ang balitang yan tinutukan ni Kyle Bulyas. 2 linggo makalipas ang pag-counterflow nitong sasakyan sa northbound lane ng Guadalupe EDSA Busway Station noong 28 ng Hulyo, hindi pa rin nakakasuhan ang driver nito na napag-alamang nagmamaneho ng lasing. Sa kasalukuyan, bukod sa show cause order ng LTO, tanging mga ticket at penalties lamang para sa reckless driving at pagdaan sa EDSA Busway ang natanggap ng 38 anyos na driver na si Christopher Judlim de Vera. Ayon sa chairman ng House Committee on Transportation na si Congressman Romeo Acop, kinuwestiyon na sa Kamara ang ginawa ng tauhan ng SAIC dahil imbes na dalhin si De Vera sa presinto, inihatid lamang ito pauwi sa kanyang kondo sa BGC. But tinanong namin, bakit hindi nyo tinikitan for DUI or driving under the influence of alcohol? Mm-hmm. Yun ang, hindi nila ngayon may paliwanag sa amin, nagtuturuan na sila. Ayon pa kay Acop, inamin mismo ng tauhan ng DOTR na inutusan nito ang 2 tauhan ng Philippine Coast Guard para ihatid si De Vera bilang pagmamalasakit umano dahil baka madisgrasya pa ito dulot ng kanyang kalasingan. Kaiba ito sa ikinuwento sa DZRH ng Executive Assistant ni Transportation Secretary Jaime Bautista na si Jonathan Hesmundo dahil ayon sa kanya hindi taga Coast Guard ang naghatid pa uwi kay De Vera. Yun hong isang enforcer ng SAIC at sinamahan siya ng isang taga MMDA. Dahil ang mga enforcer po ay sinabing mukhang hindi ito kakayaning magmaneho at tinulungan nga nilang makauwi doon sa
kondo niya sa BGC. Enforcer ng SAIC, ibig sabihin Coast Guard po ba ito? Hindi po. Iba yung Coast Guard, iba yung SAIC. Opo. Ano po yun? Civilian po? Yung civilian personnel ng SAIC yung nagmaneho? Yes po. Opo. Hindi ho taga Coast Guard. Samantala, pareho namang kinumpirma ni Akop at Hesmundon na walang kamag-anak o koneksyon si De Vera sa sino mang matataas na opisyal sa naturang ahensya. Pero ayon kay Akop, ipinag-utos na niya sa DOTR na magsagawa ng masusing investigasyon para alamin kung magkakaroon pa ng legislative inquiry ukol dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Ganap nang naging tropical storm o bagyo ang low pressure area na binabantayan natin kahapon na may international name na Ampil. Huli itong namataan sa layong 1,570 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at kumikilos sa direksyong northeastward patungong Japan at palayo ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, hanging habagat at ilang namataang cloud clusters ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa Ilocos, Zambales, Batanes at Babuyan Islands, gayon din sa Western Visayas. Habang maaliwalas at mainit na panahon ang muling sasalubong sa mga kababayan natin sa nalalabing bahagi ng kapuluan na may tsansa lamang ng biglaang rain showers at localized thunderstorms. Samantala, batay naman sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, may nagbabadyang cyclone-like vortex sa hilaga ng PAR, kaya hindi inaalis ang tsansa na may pumasok na bagyo sa ating bansa hanggang sa katapusan ng linggong ito. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Martes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat pampaigtingin ng public-private partnerships upang mas maraming masungkit na medalya ang Pilipinas sa Olympic Games. Pag-amin ni Senator Christopher Bongo, hindi matatawaran ang naging ambag ng corporate sponsors para sa tagumpay ng ating mga atleta, kaya't mainam kung makikipagtulungan ng gobyerno sa kanila. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Mas marami pang medalya ang makakamit ng Pilipinas sa Olympics kung lalo pang paigtingin ng gobyerno at pribadong sektor ang pagtutulungan para sa ating mga atleta. Ito ang paniniwala ni Senador Christopher Bongo na siyang chairman ng Senate Committee on Youth and Sports. Para kay Go, gumuhit ng kasaysayan ng ating mga atleta sa Paris Olympics dahil sa nakuhang 2 gold at 2 bronze medal. Dagdag ito sa naunang medalyang ginto, 2 silver at bronze sa Tokyo Olympics. Masaya ang senador dahil nangyari ito sa panahon na siya ang chairman ng Senate Committee on Youth and Sports. Bago umalis ang ating mga atleta patungo ng Paris Olympics ay binigyan sila ng tig 500,000 pisong baon bilang suporta ng komite. Maliban pa sa itinaas na budget ng Philippine Sports Commission. Aminado si Go na malaki ang naging papel na ginampanan ng pribadong sektor para sa ating mga atleta, lalong-lalo na ang suporta ng mga corporate sponsors. Nauna nang nagpahayag ng kahandaan si Senator Go na magsagawa ng post-evaluation hearing. Ito ay sa kabila ng makasaysayang 2 gold medals ni Carlos Yulo. Mahalaga din na malaman kung ano pa ang mga pagkukulang na dapat ma-improve para sa pagkahanda sa 2028 LA Olympics. Kasama ng hindi nakarating na uniforme ng mga golfers na sina Biang Kapagdanganan at Doti Ardina at reklamo din ng mga weightlifters. Ako po'y naniniwala at ang gobyerno at ang pribadong sektor ay nagtutulungan. Malayo po ating mararating. Proud po ako. Meron tayong 4 na medalya ngayon, 2 golds, 2 bronze. Pinakamataas po yan sa history ng Pilipinas. 2020 Tokyo Olympics, meron tayong 1 gold, 1 silver at 2 bronze. Mataas rin po yon sa history ng Pilipinas. Noong mga unang panahon, pansinin nyo, 0-0 pa tayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, layong maipadama sa mga ordinaryong Pilipino ang budget reform sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM. Kabilang sa mga hakbang dito ay ang implementasyon ng cash-based budgeting o paglalaan ng pondo sa mga proyekto na may agarang epekto na maipapakita sa publiko. Ang mga detalye iatid ni Rose Babiera. Sinisiguro ng Department of Budget Management o DBM na ang mga reforma sa operasyon ng ahensya, partikular na ang pagpoproseso ng national budget sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ay mararamdaman ng bawat ordinaryong Pilipino. Yan ang pahayag ni Budget Secretary Amenah Pangandaman sa panayam sa kanya sa Malacanang Insider, kung saan inilahad ng kalihim ang mga reforma sa operasyon na ipinatutupad ng ahensya lalo na ngayong budget season. Isa na riyan ang pag-iimplementa ng cash-based budgeting o ang pagbibigay ng budget doon lamang sa mga ahensya ng pamahalaan na makakapagpresenta ng mga implementation-ready project. Ito anaya iyong mga proyekto na kayang matapos sa isang taon na may agarang epekto sa mga target nitong benepisyaryo. Isa rin ang pagpapatuloy ng digitalization process na isa sa mga pangunahing programa ng Administrasyong Marcos. Layo nitong gawing online ang lahat ng transaksyon ng ahensya, gamit lamang ang iisang platform kung saan maipapakita ang budget transparency sa pamahalaan. Ibinida rin ng kalihim ang pagsasabatas ng Open Government Partnership na ayon sa kanya ay kauna-unahang panukala sa budget transparency sa bansa. Dahil dito, ang Pilipinas ang nangunguna sa Open Budget Survey sa buong Asia na tinitignan ngayon ng mga karatig bansa pagdating sa usapin ng transparency sa pagbabudget. Ayon kay Secretary Pangandaman, layunin ng pamahalaan na ang mga reformang ito ay maipadama sa mga ordinaryong Pilipino, sang-ayon sa hiling at utos ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi aniya titigil ang ahensya na nakikita lamang ang magagandang datos na ito sa papel. Sabi ko nga, we are all working so hard, but we don't stop there. Sabi nga ng ating presidente, we don't stop there until maramdaman po ng ordinaryong Pilipino yung mga numerong pinapakita natin. These are indicators that well acknowledged but by our international and development partners. But then at the end of the day po, gusto natin maramdaman to ng mga ordinaryong Pilipino. Yun po yung pinaka-importante po na magawa natin para sa bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pinarampas ng aktor na si Mon Confiado ang malisyosong post ng isang netizen tungkol sa kanya. Ang aktor formal nang naghain ng reklamo sa NBI Cybercrime Division laban sa content creator na ginamit pa ang kanyang pangalan at larawan sa isang kwentong wala naman palang katotohanan. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Tuluyan ang naghain ng reklamo sa NBI Cybercrime Division ang aktor na si Mon Confiado laban sa isang netizen na nagkalat ng malisyosong post tungkol sa kanya. Ang inirereklamo ng aktor ang netizen na si Jeff Jacinto alias Iliad. Nag-ugat ito ng ginamit ni Jacinto ang pangalan at larawan ng critically acclaimed actor sa isang copy-pasta post laman ng ginawang kwentong na-meet daw siya nito sa isang grocery kung saan hindi raw binayaran ni Mon ang kinuha nitong mga tsokolate at pinagsisigawan pa raw nito ang cashier. Ang naturang content creator, nagsorry kay Mon at iginiit na isa lamang itong joke. Bagay na hindi nakagustuhan ng aktor dahil bakit nga naman daw siya nito idadamay sa isang di magandang biro. Ang hakbang na ito ni Mon Confiado magsilbi raw sanang aral hindi lamang sa inireklamong netizen, kundi sa lahat na isaan niyang krimen ang paggamit ng pangalan at larawan ng isang tao ng walang pahintulot at ang joke ay dapat nakapagpapasaya at hindi nakasisira ng isang tao. Bilang isang aktor, pinagkakaingat-ingatan daw nito ang kanyang pangalan dahil ito anya ang kanyang puhunan para makakuha ng trabaho. Sa huli, nagpaalala ito kay Jacinto na ang inihain nitong kaso sa National Bureau of Investigation ay hindi joke. Bagay na dapat seryosohin para maging aral sa lahat at magkita na lang daw sila sa korte. Agad namang bumuhos sa mga nagpahayag ng suporta sa naging aksyon ng aktor para niyang magsilbing babala sa mga netizen na gumagawa ng ganitong post at hindi na ito pamarisan. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Sa MBC TV Correspondents Checkpoint kontra African Swine Fever, hinigpitan sa Negros Occidental. Sa Hoy bawal yan, no collection policy. Mas pinagtibay ng DepEd ngayong pasukan. Parusa sa mga lalabag, alamin. Sa MBC TV Sports Alas Pilipinas, nasungkit ang bronze sa Southeast Asian V-League.
At sa showbiz spotted Kim Molina at Gerald Napoles, engaged na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala ang Trabaho Party List na bagamat magandang economic trend at performance ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. ay dapat pa rin daw itong maramdaman ng mga Pilipino. Ang buong detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Pinuri ng Trabaho Party List ang mga foreign direct investment at pledges na natamo sa produktibong working visits na Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ayon sa grupo, dapat ay maiparamdam pa ito sa bawat mamamayang Pilipino. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng Trabaho Party List, mahalaga na ang mga positibong epekto ng economic agreements ay hindi lamang makita sa macroeconomic indicators, kundi sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Juan de la Cruz. Dapat din umanong matiyak na ang mga benepisyo ay makararating sa mga mamamayan sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming trabaho, pagtaas ng sahod at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Dagdag ni Attorney Javier, kasama rito ang nakaraang pagpupulong ng Pilipinas, Amerika at Japan nitong Abril, kung saan sinabi ni US President Joe Biden na ang pakikipagtulungan nila ay magre-resulta sa mas maraming hanap buhay at pamumuhunan. Matatandaang napagkasunduan sa naturang pagpupulong ang pagbuo ng tinatawag na Luzon Corridor o ang isang economic corridor kung saan nagpanukala ang NEDA ng 21 proyektong nagkakahalaga na mahigit 2 trilyon piso. Kinilala rin ang Trabaho Party List na lumago lalo ang ekonomiya ng bansa ng 6.3% sa second quarter ng 2024 kahit pa maraming hamong kinaharap ang pamdaigdigang ekonomiya. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang senior citizen matapos bumangga sa puno ang minamaneho nitong tricycle sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Tricycle bumangga sa puno ng nyog, driver na 68 anyos patay sa Alaminos City, Pangasinan. Patay ang 68 anyos na tricycle driver matapos bumangga sa punong nyog ang kanyang sasakyan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, alas 5:30 ng hapon binabagtas ng biktima na si Romeo Mauri Gomez, 68 anyos, sakay ang kanyang may bahay na si Lolita, 67 anyos, kapwa residente ng Barangay Poblasyon ang National Highway sa Barangay San Vicente sa syudad, na umano'y mag-o-overtake sana ito nang makita ang paparating na kasalubong na sasakyan, kaya't agad nitong kinabig pakaliwa ang manobela at bumangga ito sa puno ng nyug sa kabilang linya. Agad dinala ng CDRMO sa paggamutan ng mag-asawa, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician si Romeo, habang ang misis nito ay nasa stable ng lagay sa paggamutan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa pamamaril at tangkang pagpatay kay Pamakpakan Barangay Chairman ng Bayan ng Hain, habang may person of interest na ang PNP. Makaraang magsalita ang 2 biktima at isang nakasaksi sa pamamaril. Sugatan si Kapitan Clifford Miranda Isalonga at isang babae na nooy nasa loob mismo ng tindahan nito sa naturang barangay. At ng pagbabarili ng hindi pa kilalang riding in tandem suspect. At nangyari ito nito lamang Lunes ng umaga sa Barangay Pamakpakan, Hain, Nueva Ecija. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richard Caballero, lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nakatayo ang 2 biktima sa harapan ng kanilang sari-sari store sa harap ng kanilang bahay nang dumating ang riding in tandem suspect at pinagbabaril ang 2 biktima. Maswerte naman na hindi sila
napuruhan at mabilis na tumakas sa mga suspek. Patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya. Sa kasalukuyan ay nasa ligtas ng kalagayan ang 2 biktima at nagpapagaling pa sa isang pagamutan. Inaalam din kung ano ang motibo ng pamamaril at kung ano nga ang nasa likod ng naturang insidente. Ito si RH25 Grace Vera Sansano para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilagay na 24 oras na ang checkpoint sa border ng Kabangkalan at Hinubaan, Negros Occidental upang istriktong implementan na hindi makapasok ang American swine fever sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Provincial Veterinary Office Head Dr. Placida Limana, nagpapatuloy ang border control sa posibleng daanan ng mga apektadong lugar ng ESF habang mayroong spot inspection sa barangay Masulog boundary ng La Castillana at Canlaon Negros Oriental. Dagdag pa ni Limana, mayroong mga lugar sa Luzon, Cebu, Panay at Negros Oriental ang na-record na mayroong kasong ESF at posibleng magkaroon ng panibagong kaso na makaapekto sa mga baboy sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga, inaresto ng mga operatiba ng PDEA at PNP ang isang drug suspect na nabenta ng halos 10 milyong pisong halaga ng marijuana sa barangay Bolo, Tawuk City, Kalinga. Nagpatupad ng bypass operation ang pinagsanib na operatiba ng PDEA, Kalinga at PNP na nagresulta sa pagkakatimbog ng suspect na nakilalang si Roy Koday Wangi, 45, residente sa barangay ng Baran, Tawuk City, Kalinga. Nakumpiska nito ng 83 piraso ng marijuana bricks na may timbang na 83,000 gramo at dangerous drugs board value na 9,960,000 pesos. Nasamsam din sa suspect ang 173 piraso ng 1,000 peso budel money, isang sako, 3 karton at motorsiklo. Ang suspect na nasa custody ng mga operating units ay ihaharap sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga. Balita mula sa Davao City. Arestado ang 4 na tulak ng iligal na droga matapos nakumpiska ang maraming pakiti sa hininalang shabu sa ikinasang drug bypass operation ng mga membro ng Saasa Police Station pasado alas 5 ng umaga, Agosto 11, 2024 sa Dika, Talumo, Barangay Talumo Proper, Davao City. Ang mga narestong suspek na kilalang sina alias Tuper, 25 anyos, virtual assistant at top 9 sa drug watch list sa Davao Region, alias Raiza, 25 anyos, alias JC, 25 anyos at alias Haiko, 22 anyos na kapwa nakatira sa nabanggit na lugar. Batay sa report ng kapulisan, matagal na lang minamanmanan ang nasabing mga suspek kaya matagumpay nilang naaresto ang mga ito. Nakuha sa posisyon ng mga suspek ang inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 501,500 kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang kaso laban sa 4 na suspek. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 5 individual kontra illegal na droga sa Barangay Balsik, Hermosa, Bataan. Sa ulat mula kay Hermosa Police Chief Major Ernesto Isguera, kabilang sa mga naaresto ay sina alias Bernardo, 54 anyos, at ang asawa nito na si alias Mary Grace, 45 anyos, na kapo-residente ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga, at Christopher, 25, Neldrin Dorato, 50, at alias Larry, 54. Ayon pa kay Major Isguera, naaresto si Bernardo matapos iabot nito ang isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng shabu kapalit ng 1,000 pisong mark money na tinanggap naman ni alias Mary Grace sa nasabing operasyon. 3 pang sospek ang nahuli sa akto ng paggamit ng illegal na droga sa lugar. Nakumpiska sa mag-asawang humigit sa 25 gramo ng shabu na tinataya nagkakalaga ito ng 136,000 piso. Na-recover naman sa 3
tatlong nagpapatsesyon ang mga drug paraphernalia at mga naglalaman din ng hininalang shabu. Inihanda na ngayon ng PNP ang karapatang kaso sa mga nadakip sa Prosecutor Office. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagsisimulang muli ng pasukan, sari-sari ang paalala ng Department of Education sa mga guro, administrative offices at may-ari ng mga paaralan. Kabilang dyan ang no collection policy na mas pinagtibay ng DepEd kamakailan lang. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga guro at paaralan na mahuhuling nangongolekta pa rin ng mga illegal fees? Tunghayan sa report na ito. Muling pinaalalahanan ng Department of Education o DepEd ang mga magbubukas na paaralan ngayong taon na mahigpit na ipinagbabawal ng departamento ang paniningil ng kahit anong fee sa mga estudyante sa pampubliko o pribadong paaralan. Sa inilabas na memorandum ng DepEd, iginiit nito ang no collection policy na hindi nagpapahintulot ng pagbebenta ng mga ticket, pagbabayad para sa mga proyekto at anumang koleksyon maliban sa mga membership fee ng Red Cross, Boy Scout at Girl Scout of the Philippines. Sang-ayon ito sa Republic Act No. 4206 o the Act Prohibiting the Collection of Contributions from School Children of Public Primary and Intermediate School. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring patawan ng multa na 50 hanggang 100 pesos o pagkakakulong ng hindi higit sa isang buwan. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Nakasaad din sa Section 6 ng Republic Act No. 7836 na nararapat sumunod at umangkop ang mga guro sa Code of Ethics for Professional Teachers na nagsasabi na ipinagbabawal ang ganitong practice, partikular sa Section 5 ng nasabing batas. Ang sinumang guro na mahuling sangkot sa ganitong gawin ay makakatanggap ng disciplinary action kung saan maaari siyang tanggalan ng Certification of Registration and License as a Professional Teacher at suspendihin sa trabaho o sa pagtuturo. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Samantala sa mundo naman ng volleyball, back-to-back podium finish ang naitala ng Alas Pilipinas Women sa dalawang leg ng 2024 CV League. Muling tinalo ng national team ang Indonesia para makuhang muli ang bronze sa nasabing torneo. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Matchpoint Mili Borja. Muli na namang nakuha ng Alas Pilipinas Women ng bronze sa 2024 Southeast Asian V-League. Sa ikalawang leg ng tournament na ginanap sa Thailand, naitala ng national team ang back-to-back podium finish matapos muling talunin ng Indonesia in 5 thrilling sets. Down by 1-2, binuhay ng youngster na si Alyssa Solomon ng Alas with her open kill giving Philippines a 16-11 lead. Sa tulong din ng kanyang senior na si Gemma Galanza, nadala ang score to set point 24-18. Binuksan ng Alas ang ikalimang frame with 5-1 run at nagtuloy-tuloy pa ito dahil sa magandang depensa mula kay Solomon. Nakapagtala si Solomon ng 25 points and 4 blocks, habang nakapagbigay naman ng 18 points si Cici Rondina and Gemma Galanza with 13 points, 2 blocks and an ace. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. It's a yes! Soon to be husband and wife na ang celebrity couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles. Ang dalawa na engaged sa lugar kung saan sila unang nagkakilala, isang dekada na ang nakalipas. Ang ilang kaganapan sa naganap na proposal tutukan sa Showbiz Report na ito. Sa Peta Theater kung saan sila unang nagkakilala na engaged ang longtime couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles. Sa naturang lugar na puno ng mga nagniningning na ilaw at nagagandahang mga sunflower, ibinigay ng aktres ang kanyang matamis na yes.
Present dito ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Ang dalawa unang nagkasama sa Rock of Ages the Musical taong 2014 kung saan sila bumida bilang Eileen at Tolitz. Nagpaabot naman ng pasalamat si Kim sa lahat ng mga tumulong sa kanya na ngayong soon-to-be husband para maisakatuparan ang naturang wedding proposal. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati mula sa kanilang mga kasamahan sa industriya para sa panibagong yugto ng kanilang relasyon. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako, sama-sama nating abangan, partner, yung pag-uwi na pagbabalik Pilipinas ng ating mga atleta sa Paris, mula sa Paris Olympics. Yes, ang galing talaga namang kakaiba at napaka-historical ng performance ng ating mga atleta sa Paris Olympics. At ang masaya dyan, partner, ay dito magsisimula. Dito mismo. Sa ating area, sa CCP Complex, sa tapat ng Aliw Theater. Dyan po ang starting point ng parada bilang parangal po sa ating mga magagaling. At syempre, bayani. mga considered bayani na rin. At syempre, mga sports ambassadors po ng ating bansa. Pero hindi po yan ngayong araw, bukas pa yan. And of course, lagi pong umantabay dito sa DZRH TV at sa DZRH Radio at sa ating mga social media platforms para kayo po i-inform sa mga kaganapan. Meron po tayong special coverage dyan. Tsaka partner Ruel, syempre, yung mahalaga dyan, yung mga magkukommute para alam nyo rin po at hindi kayo maaabala kung minsan lang naman to. Yes, once in a lifetime lang naman po kung saan po kayo pwedeng dumaan at kumbaga sa mga alternate routes para hindi rin naman po kayo maabala dahil meron pong mga kalsada po na isasara to give way po for this parade. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ito naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.